Okay. Okay. Dito tayo ngayon sa bahay ni Rizal. Ay, yung kamang yan. Yan. Diyan isinilang si Jose Rizal sa silid tulugan na yan ng mga magulang sa kama ng mga magulang niya. Makikita rito ang mga gamit na maaari matagpuan sa silid ng mga mag-asawang mga asawang merkado at mahalin tulad ang katayuan sa buhay. Ang mga almaryo ay patasan ng mga unan at magkaminsan sa mga kulampo at nilulong banig. Noon at ngayon, maraming pamilyang Pilipino naglalagay ng mga imay silid ng kanilang silid-tulugan. Lalo na ang Cruz Josepiho at ang Virgen Maria. Ayan, mga paborito nilang santo. Okay? Sa silyang mahaba, marahil nagpapahinga ang masipag na tatay niyang si Don Francisco matapos ang isang mahabang araw sa bukid. Habang si Doña Teodora naman ay nagdarasal. Kita niyo naman. Ganun ko kaalam yung buhay ni Rizal. Pakita natin to. Ayan. Ayan, picture ni Rizal. Dito siya pinanganak. Ayan yung kamo yan. Ayan. Napakasimple lang ng bahay na. Pero eto, mansion na to nung araw. At ito naman, siguro dito yung mga kapatid niya original yun. Ayan talaga. Yung mga kapis na yan. Yan yung mga dati na yan. Yan. O dito, pakita mo yan. Dito, ipinalagay na ganito ang naging ayos sa silid-tulugan na pinagpisanan ng magkapatid na Pasiano at Jose Rizal. Sa kabila ng 10 taong agwat sa kulang ng dalawa, malapit sila sa isa't isa. Tulad ng silid ng magkapatid na babae. Maliit din kung waliin at iisa ang kama. Yan so pakita mo. Unawain na ang magkakapatid ay di laging magkasabay tumigil dito. Dahil si Pasiano ay nag-aaral sa Maynila. Ang mga kasangkapan dito ay katulad marahil ng ginamit ng magkapatid. Ipinahihiwatig ng mga siping kasangkapan na ang pamilya ay may kanya-kanya o may kaya silang pamilya. Gawang na ang kama, yung kama na yan. May 4 na kotse at ginayakan ng maraming tukid. Barmol ang ibabaw ng mesang bilog. Ayan, ito. Barmol, yan, ang ibabaw ng mesang bilog. At ang labahamos, ayan, labahamos. Yan ay tanda na pagkakaroon ng kapwa ng pandasa at pagtulog. Sa ganung mga kagamitan. Ito nyo naman. Dito, simula tayo sa kung saan. Ayan, nakita niya. Mga drawing. Dito, pakita natin ito. Dito. Yan, narito na tayo sa sala. Noong araw, ang mag-anak at ang malalapit o matatalik na kaibigan ang tinatanggap sa sala. Yan. Karaniwang may 2 o 3 puwego ng kasangkapan. Yan. Makikita mo, doon yan. Doon ang ama ng tahanan at silang mga kaibigan ay nagpupulong at nagpupulong. Lumalagay sila ng malapit sa durong awan upang kalukuran ang simoy ng hangin. Pansinin natin ang mga kasangkapan. Ang mga ito ay replika ng mga gamit noong kapanahonan ni Rizal. May mga upuang may dalang Bolivia at ang inukit na detalye ay naroon may pagsibago ng marmol. Yan. Wala kayong tala.
Ito ang silid-tulugan ng mga kapatid na babae ni Jose. Mula sa mga kapatid na babae niya, natutunan na maging magalang at magpakita ng magandang loob sa mga babae. Tila maliit ang silid, ano? Paano kaya sila nagkasya dito? Ha? Marahil dahil hindi lahat sila laging nakatigil dito. Ang mga ate ay nasa Maynila at nag-aaral. Naturingan silang unang kolehiyala ng Kalamba. At di bagay dito sa atin ay may mga mag-anak na magkakasiping matulog. Minsan pa ay sa sala. Ha? Sa iisang banig at sa ilalim ng iisang malaking kulambo. Ha? Ang galing ko, di ba? Ano ko nalaman yan? Sikreto yan. Okay, okay na tayo. Ayan ha. Ito ang kanilang kainan. Dito natin kukunan. Ha? Ayan. Ang tawag sa silid kainan noong panahon ni Rizal ay komedor. Ha? Komedor. Salitang hiniram sa wikang Kastila. Maalala din nyo na noong mga araw na yun, may mga Pilipinong nakapagsasalita ng Kastila. Halimbawa, ang pamilyang Mercado, ikinagalang ng Pilipino ang hapag sa pamamagitan ng magandang asal sa pagkain. Ito pang magandang aral ay ang laging pag-aalok, kahit kaunti lang at payak ang pagsasaluhan. Pero ngayon, pag sinabing, tara kain tayo, wala naman makain. Ang tawag dyan, pokrito. Yeah. Okay. Sayang sir, hindi Ito, makikita natin. Hindi dala yung video niyo. Okay lang yan. Ang tawag sa pinalalagyan natin ngayon ay kaida. Naitala na ang silid na ito ay ginagamit ding aklatan. Marami at malawak ang sakop ng mga aklat na tinipon ni Francisco Mercado, yung tatay niya. Nabanggit na 1,000 ang bilang ng aklat noon. Malamang dito nabigyang sigla ang hangarin ni Jose na mag-aral at makabatid ng ukol sa maraming bagay. Yan. Okay? Sa silid na ito rin tinanggap at pinaghahanda ang pampalamig ng pagkain ng nagiging panauhin ng mga mag-anak na Rizal. Kita niyo? Yan. Okay, ito yung sala nila. Kainan niya. Okay, ito naman, makikita. Dito naman tayo sa kusina. Yan. Nasabing mahusay magluto si Doña Lolay. Kilala niyo ba si Doña Lolay? Ha? Anong katulong? Siya yung nanay. Naibahagit, itinuturo naman niya ang kaalamang ito sa mga anak na babae na nakasama niya sa paggawa ng mga minatamis, longganisa, bagoong at atsara. Para sa kanilang mag-anak at upang itinda rin sa munting sari-sari sa ibaba. May sari-sari store si Rizal, ha? Imagine niyo, may tindahan sila. Ang mga kasangkapan dito, kalan, ayan, palayok, tapayan. Ano yung tapayan? Ayan, oh. At iba pa ay mga sipi tulad ng mga gamit sa ibang bahagi ng bahay na to. Sabi ng ilang masiselan at matatanda ng kusinero, tunay na masarap daw ang lasa ng mga pagkain luto sa palayok at kalang may gatong sa bakawan o baon ng nyog. Ayan, ha? Kaya nga, wala akong script. Kita niyo? Ngayon, ay lalabas na tayo. Sa labasan. Imagine nyo, ito. Bago to. Nakikita nyo ba yun? Diyan tumatay si Rizal. At alam niyo kung saan nagsushoot? Alamin natin. At dito naman, naliligo si Rizal. Ito yung kanilang banyo. Yun naman ang CR. Yan. Naranasan ko ring maligo sa bangas. Okay? Ngayon, bababa na tayo. Elevator yun, sir. May elevator sila noon. Hindi, bago na. Sabi kayo. Nagpapapicture si sir. Kitang-kita nyo naman, pumopose na. Oh, para siyang ang bangis. Oh my God. Parang tiger. Malakpak pa, oh. Galing. Malbok ng liwayway. Ang kanyang braso. Buklang liwayway. Hindi pwede.
Ha? Pwede ako dumungaw? Wala, may harang. Pwede. May harang. Bawal doon. Bawal. Pinagalitan na nga ako. Oh, nahuli ka? Nalawak pa sa may inalay. Huwag daw makulit. Oh, bilis! O, tabi na kayo. Ay, ganun. Oh, doon na, baba. Baba. Ako na mo ako sa baba yan. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. You know what I'm talking about, man? Fuck you. Banan. Oh yeah. Oh yeah. Okay, ito, makikita nyo, yan ang kabuuan ng bahay ni Rita. Okay, alright. Ito naman yung bahay ko po. Yun yung laruan ni na Pepe at mga kapatid na babae. Yan, ni Pahat. Tagalog bahay ko po. Bahay munti. Ito ang puno. Ay, awang pa. Kubuhin pa siya. Sir, stop ko na. Wala, hindi ko makita. Baka kung ano mga pindot ko, hindi mag-record. Ang bahay ko! Ano ang zoom? Pa! Ay, shit. Bro! Pa! Ba't ka? Picture nga ako dito. Yo, ako nga naman video mo, Dre. Hey, what's up? How you doing in there? Hindi mo? Wag. Ano sa paradji? Si parang Pepe, pre. Ay, ganyan ka. Layo mo lang. Kabait ng batang haray. Ayun yung kagang anak. Ano to, baboy? Mukhang baboy eh. Si parang Pepe. Paano to i-zoom? Ha? Paano to i-zoom? Maganda to. Baka mapindot kayo. Gusto niyo ako! Hindi makita si Sir. Oh yeah. Lalapit ako. Ayaw. Di ba naka-on? Kaya. Sabaw ko nga. Dre, hawakan mo nga muna. Hawa ko na. Tangina na parang tanga. Walang yan. Ano yan? Masapyo pa din eh. Nagkaroon ng sunog, nakasurvive yung bahay. Oo nga. Amazing. Hey, ayun na. Bye-bye. Yeah, kami ngayon sa ano. Kung tawagin na ikwan. Tawagan na yung Sure ba? Nahiya ka pa. Oh my God. So hot. I can't imagine how hot it is. My God. Yeah, yeah, put your hands up in the air. Yeah, yeah. You put your hands up in the air, bitch. You. Motherfucker. Wala ba na siya yan? Pwede daw tayo. Yes, sir. Kunan nyo ako dito, yung background ko simba. Hey, lahat daw tayo. Ay, Ber. Ano gara, school? School daw kayo ng bahay. So, paano to? Yun na. Yeah.